Hello and welcome. So sa video ito, ang papakita ko naman sa inyo ay ang aking AR-15 na chambered in 5.56. Yan, so bago ko sinimulan yung pagre-record ng video to, sinafety check ko na yung barrel. Naka-flag na din siya. So iisa-isahin natin na titignan yung mga parts na linagay ko sa rifle na to. So itong rifle pala na to, hindi ko siya binili na as it is na nakikita nyo ngayon. Ako na mismo yung nag-assemble. Pero yung mga parts na serialize, syempre lahat yan dumaan sa tamang proseso. So everything na nakikita nyo dito, legal yan. So let's start sa harapan. Yung muzzle brake, galing Taran Tactical. Tsaka yung barrel naman, to galing siya ng gawa ng FN, called Hammer Forge, 1.7 twist rate. Magaan siya. Tsaka yung ginamit kong gas block galing BCM, pati na rin yung gas tube. So mapapansin nyo sa build na to, halos lahat ng parts na kinabit ko galing BCM. Reason nun, gusto ko yung aesthetics niya, tsaka yung ergonomics, tsaka para pare-parehas na rin yung texture. So yung handguard, yung barrel pala 16 inch siya. Tapos yung handguard naman 14 inch. So kita nyo man yung handguard na to, madami siyang lalagyan ng accessories, dami siyang M-lock slots. So may ilalim, linagyan ko ng Picatinny rail galing Magpul. Tsaka yung light, gawang Streamlight. Ito yung Protac 1000 lumens. Pati na rin yung switch, kasama na siya dito sa ilaw. Pinalitan ko lang dito is yung mounting hardware. Ito gawa ng Cloud Defense, polymer siya. Meron din siyang option na billet aluminum, pero mas maganda sa akin yung polymer kasi mas magaan. Madali siyang ikabit, tsaka yung wire, meron siyang routing sa may ilalim para mas secure yung wire mo. Sa may gilid, M-lock covers, gawa ng BCM din, para dagdag texture pag grinip ko yung barrel. Kasi yung pag grip ko ng rifle, C-clamp yung mas prefer ko, kaya linagyan ko siya dyan. Kaya ko din yung angle forward grip galing BCM, kaya ko siya in-install na paharap na ganyan para mas madaming kakapitan yung kamay ko. Yan. So eto, QD mount, gawa ng BCM. Kasi pag gumagamit ako ng sling, gusto ko yung 2 point. So mamount ko siya dyan, tsaka sa may stock ko. So tignan naman natin yung optics. So yung red dot ko, yung red dot tsaka yung magnifier, gawa sila parehas ng primary arms. So tignan natin una yung red dot. Ito yung SLX MD25. Kita nyo, red dot siya. So yung adjustment ng brightness, dito sa twist knob. Diyan na din yung lalagyan ng baterya. Tsaka dito yung adjustment ng
windage tsaka elevation. And yung footprint nito is kaparehas nung Aimpoint T2. Yan. Tsaka minount ko siya sa Reptilia riser. Yung height ata nito, kung hindi ako nagkakamali, mga 1.9 inches. Kaya mas mataas. Kagandahan kasi ng matataas na riser ngayon, pag tinignan mo yung red dot mo, di mo na kailangang yumuko. Pag inangat mo yung rifle mo, saktong-sakto na siya sa eyesight mo, kaya madali siyang i-utilize. So yung magnifier naman, primary arms pa din. Ito yung SLX model nila, 3 times magnification. Tsaka yung mounting system din, gawang primary arms. Tsaka linagyan ko na din yung option para sa riser niya para level sila nung red dot ko. Yan. So maganda kasi dito, kaya ito yung pinili ko. Ito yung sa lahat ng experience ko sa mga magnifier, ito yung may pinakamagandang eye relief. Kaya solid din siya. Walang alog-alog. Madali pa siyang i-flip to side. Very solid yung build. Kaya okay siya. So sa may ilalim, yung grip, gawang PCM. Maganda yung ergonomics. Mayroon pang compartment sa ilalim. Paano ba tanggalin to? Yan. Lalagyan ng abubot dyan. For extra battery ng red dot o kaya ng light mo. And then sa trigger naman, galing to ng Aero Precision. 2-stage trigger. So tingnan natin. So, trigger pull, sobrang gaan. So, reset, short yung travel ng reset. Yun lang. And, sa may trigger, linagyan ko din ng anti-walk pins para secure siya. Tsaka yung safety selector switch, galing Radian. So ambidextrous din yung controls. Mas mahaba dito, mas maikla dito para hindi sagabal sa trigger finger mo. Yan. Kung kaliwete ka naman, lipat mo lang sa kabila. Yan, okay na. Then yung bolt release, gawa ng Strike Industries, extended paddle sa may ilalim. Para pag bolt hold open, madalihan lang. Tsaka sa lower na to, meron din siyang ambi controls para sa bolt release. So, imbes na gagamitin mo pa yung left hand mo para mag pindutin to, na ganyan. Ito na lang. Yung trigger finger mo na lang gamitin mo. After reload, yun, gamitin mo lang yung trigger finger mo. Pindot. Yun na yun. Mag release. Gawa ng Timber Creek. Textured siya. Tsaka yung dust cover. Strike Industries din. Polymer siya. Takedown pins. Regular lang siya. Na brushed aluminum yung finish. Para sakto sa aesthetics ng trigger. Tsaka yung mga anti-walk pins. So yung lower tsaka upper, nung binili ko siya, set na siya. Pero walang nakakabit. Pera siya. Billet aluminum. Yun nga lang, wala na siyang forward assist. Pero never ko naman
Sa mga AR-15 na nagamit ko, never ko pa nagamit yung forward assist, kaya okay lang sa akin. So, yung magwell, flare din siya. So, maganda sa build ng upper tsaka lower na to, very minimal yung tolerance, kaya very solid pag hinawakan mo, walang alog-alog. Solid na solid siya. Yan. Gawa pala siya ng Palmetto State. Yan. So sa may charging handle naman, gawang BCM. Extended lang yung charging handle sa may left. Hindi siya ambi. Okay lang. Okay naman siya. Tsaka yung bolt carrier group galing Aero Precision. Pati na rin yung buffer tube, castle nut, tsaka yung spring sa loob, tsaka yung buffer weight, galing Aero Precision lahat. So yung buffer weight na ginagamit ko, H3. Kasi nung chinuchon ko tong barrel na to, gusto ko yung very minimal yung recoil. Kaya ginamitan ko din ng muzzle brake na ganito. At hindi flash hider. Ito, nakakatulong talaga. Sobrang very flat shooting siya. Tsaka yung weight ng buffer. So yung plate naman, QD mount. Pang extra lang. Kung gusto mong gamitin yung strap mo para dyan. Tsaka last, ito. Stock. Gawang BCM din. Yun. Na lahat nung kinabit ko dito sa AR build na to. So, yung mga mags pala na gamit ko, P-mag lahat. Kasi subok ko na to eh. Paglagay mo, very solid. Yan. Ayun, sana nagustuhan nyo na naman tong video kong to. Kaya ito yung aking AR-15. Kita kits next time.